Katatapos lang ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pasabog sa kanyang talumpati ang pag-anunsyo niya ng pagbabawal sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga POGO. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. Bago ang sona ng Pangulo, ilang linggong laman ng mga balita ang mga karahasan na sangkot ang POGO. Kaliwat ka ng raid ang isinagawa ng mga otoridad, kabilang sa malalaking POGO hub na sinalakay ang San Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Ang POGO ban announcement ng Pangulo, good news para sa kanyang economic managers dahil ayaw rin daw nila sa POGO. Bukod sa mga POGO, natalakay din sa SONA ang West Philippine Sea. Patuloy raw ang mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas para pahupain ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Bago yan, sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang talumpati sa mahal na presyo ng mga bilihin, lalo na ang presyo ng bigas. Alam daw ng Pangulo na isa ito sa pinakamalaking problema ng bansa. Kung mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Kaugnay niyan, ipagpapatuloy raw ang pagpapatayo ng Kadiwa Store sa iba't ibang bahagi ng bansa para magalok ng murang bilihin sa mga Pilipino. Inayos na rin daw ng Administrasyong Marcos ang problema sa kuryente matapos ang kaliwat ka ng brownout nitong taon. Sinisikap din daw nilang pababain ang singil sa kuryente. Bukod sa mga yan, ibinida rin ng Pangulo ang kanilang bloodless drug war. Nabawasan na raw ang mga barangay na apektado ng iligal na droga. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Sa pagtatapos ng halos 1 oras at kalahating SONA speech ng Pangulo, ito ang kanyang mensahe sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.